Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya. Hari siya ng mga apa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik na tuwang-tuwa ang 72. Panginoon, sabi nila, kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inutusan namin sa ngalan ninyo. Sumagot si Jesus, nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit, parang kidlat. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at mga alakdan at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makapipinsala sa inyo. Gayunman, magalak kayo hindi dahil sa suko sa inyo ang masasamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan ninyo. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo at sinabi niya, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito at inihayag mo sa mga taong ang kaloobay tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi na di naririnig ng iba, mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ganon din sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Isang masayang pagbabalik ang ating narinig sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Masayang pagbabalik. Matapos isugo ni Jesus ang kanyang mga alagad o ang mga sumusunod sa kanya ng tigdadalawa, sinugo niya sila. No? Ngayong araw na ito, sila'y nagbalik mula sa misyon. At masayang-masaya silang nagbalik dahil ibinabalita o ibinalita nila kay Jesus kung paano nila napalayas ang mga demonyo sa mga sinasapian nito.
kinukwento nila kung paano nila napagaling ang mga may sakit gamit ang kapangyarihan na pinagkaloob sa kanila ni Jesus. Kumbaga, pagkatapos silang maglakbay, kinuwento nila yung kanilang naranasan. Kinuwento nila kung paano nila napagaling ang mga may sakit. Tuwang-tuwa ang mga alagad. Siguro, bilib na bilib itong mga alagad dahil magaling sila. May kapangyarihan sila at nagawa nila ang nagagawa ni Jesus. Ngunit tila binasag ni Jesus ang kanilang kasiyahan nang sabihin niya sa kanila, "Magalak kayo, hindi dahil sa pagsuko sa inyo ng Espiritu, kundi sapagkat nasusulat sa langit ang inyong mga pangalan." Di ba ganon? Kapag ang isang tao magaling, kinagagalak natin, kinatutuwa natin, di ba? Sa eskwelahan, kapag graduation, di ba? Yung valedictorian, salutatorian, first honorable mention, di ba? Natutuwa tayo. Kapag magaganda ang grades, nagbibigay tayo. Di ba? Nagbibigay ng regalo. Katanggap ba kayo ng regalo? Hindi. Maganda ba ang grades? Yun. Mga magulang, maganda naman daw pala, baka naman. Di ba ganon? Pag nanalo yung ating pambato, pambato ng Pilipinas sa palakasan, hindi ba? Nagdidiwang tayo. Minsan lang tayo manalo sa volleyball. Yung men's volleyball natin, minsan lang manalo, pero hindi pa nga tayo champion, pero ganun na lang tayo kagalak. Ganun na lang tayo ka-proud. Yung ating tennis player na si Alex, di ba? Tingnan mo naman. Talagang proud na proud tayo. Yung bawat panalo, bawat galing na maipakita, talagang pinagdiriwang natin. At madalas, katulad tayo ng mga alagad ni Jesus, nagagalak tayo sa sarili nating galing. Para bang ang sukat ng ating pagkatao ay nakikita sa ating kagalingan. Kagalingan sa mga bagay-bagay. Yung magaling ka sa eskwelahan. Magaling ka sa palakasan o sports. O kaya magaling ka sa iyong propesyon. Hindi ko naman talaga masisisi dahil ganito naman talaga tayo tumingin ng tao base sa kanilang galing. Kaya nga, pag magpapagamot ka, gusto mo sa espesyalista, yung magaling na doktor. Kung magpapagawa ka ng bahay, di ba? Bago ka kumonsulta sa engineer, tinatanong mo, patingin nga po ng mga nagawa ninyo. Di ba? Baka naman kung anong engineer lang yan, di ba? So dapat magaling, Kasi magbibigay ka ng pera, magbabayad ka. Di ba? Nagtatanong tayo sa magagaling at naghahanap tayo ng magagaling. Lahat ng magagaling, mahalaga. Kaya nga, ang dami, gusto maging magaling. Pag board exam, bar exam, hindi pala, katatapos lang ng bar exam, sigurado ko, ang dami na namang nagdadasal. Ang dami nagdadasal. Bakit? Kasi, pakiramdam nila kapag bumagsak sila, anong nangyayari? Take 2. Parang pakiramdam nila, hindi sila ganun kagaling. Kailangan, first take pa lang, pasado na. At madalas kinalulungkot at ikinahihiya pa natin ito. Hindi ka pumasa ng first take, magsi-second take ka. Para bang nahihiya ka na. Kasi may basihan ang mundo ng galing. Pero binabasag ito ni Jesus. Ang sinasabi niya, magalak kayo dahil nasusulat ang inyong pangalan sa langit.
Sa madaling salita, ang gustong sabihin ni Jesus, aanhin mo ang galing kung hindi ka naman mabait. Hello. Aanhin mo ang magaling kung hindi ka naman mabuti. Aanhin mo ang parangal ng mundo. Aanhin mo ang galing sa mundo kung wala ka naman sa langit. Ito yung mas mahalaga at importante. Kaya nga itong mga alagad ni Jesus, nalimutan nila. Naalala nyo, nung Martes, anong tanong nila? Sinong pinakadakila? Naalala niyo yung tanong? Anong ginawa ni Jesus? Naglabas ng bata. Pinakita ang imahe ng bata at yun ang kadakilaan. No? Nalimutan na naman ng mga alagad ni Jesus ang kanyang pangaral. No? Parang ganyan. Kayo rin naman malilimutin. No? Yung kagalingan, kadakilaan, hindi nakikita sa kapangyarihan. Nakikita sa kabutihan, kapakumbabaan. Sa panahon ngayon, ang mas importante, hindi na kung sinong magaling, kung sino ang mabuti. Paano ba tayo hahanap ng mabuting leader? Marami magagaling. Graduate pa ng mga magagandang universidad. Graduate pa ng Catholic school, pero ang malungkot, hindi mabuti. Mga magnanakaw, mga kurap. At yan ang nakakalungkot. Pagalingan tayo ng pagalingan, pero ang naiiwan, ang kabutihan. Mga kapatid, hindi masama ang maging magaling. Hindi ko sinasabi. Pero dapat, kung ano ang ating galing, siya ding buti ng ating pag-uugali. Walang silbi ang galing kung wala naman ang pangalan mo sa langit. Amen? Amen.